Good morning. Ayan mga boss, biyahe tayo. Biyahe po tayo sa Pangasinan. So, pagas muna tayo. 1/4 pa yung ating gasolina. Tingnan natin magkano yung full tank nito. Dati, pagka ganito karaming gasolina ang nagiging binabayaran ko dito nasa 2,000. Ayun na, 1/4 pa. So tingnan natin ngayon kung magkano. Nasa ano na po yung gas, bumaba ng piso. Dati ano lang, dati na, ay kapon 99.95 ngayon 98.95, bumaba siya ng piso. So tingnan natin kung magkano yung full tank. Tapos mamaya yung pag-uwi natin, paano natin ulit pakargaan natin para malaman ko kung magkano yung consumption ko sa diesel simula dito sa Arayat hanggang Pangasinan. Tapos dadaan pa tayo ng Victoria sa may Tarlac project. So tingnan natin. Ay, 4,000 na. Dati magkano kinakarga ko, di ba? 2,000 lang? 2,000, sir. Oo. Ngayon, sir, baka umabot pa ng 5,000 yan. 5,000 nga, no? Eh, hindi pa nag-automatic, sir. Shoutout sa Cleantech. Ay, baba pa ng piso. Mahaba pa ng piso yan, ha? Ayun na. Sagad mo. Tapos mamaya pag-uwi, parga rin ulit ako para malaman ko yung magkano yung konsumo ko ng Pangasinan. Punta ang Pangasinan, Ako na ba Pangasinan yan, sir? 4,500 halos. Babayaran natin. O, 4,600, sir. Oo, sige. Doble presyo mga boss. Aray ko. 4,600, sir. 4,600. Doble ang aking binayaran ngayon. Welcome to Alcala, Pangasinan. Ayan na, nandito na po tayo. Ang biyahe natin dito simula po sa Pampanga sa Arayat, nasa around 2 hours. Hindi pa rin bumababa yung ating gas meter. Ayan, nasa full pa rin siya. Full tank pa rin, Sagad po kasi yung pinakarga ko kanina. So malalaman natin mamaya pagka-uwi kung magkano yung magiging consumption natin ngayong mataas na yung gas. 98.95, alos 99 pesos na. So ayan, update lang po tayo dito. Yung ginagawa naman nila dito mga boss, yun lang po sa may garage, yung pino-flooring, tapos tamper design, concrete finish, tapos yun lang bakod. Yun lang po yung ayusin dito. Saka yung bubong pala nung garahe. So ayan. So, pagkatapos po natin dito, diretso naman tayo sa sa Victoria Tarlac project. Ayan. Nag-i-start na rin po silang doon bubong, roof framing. Ayan, nandito na tayo. Okay. Ayan mga boss, Alcala project. Ito pong project namin dito na bahay is tapos na po yan. Okay na po tayo dyan. Ayun na lang inaayos yung bakod dito. Simple lang naman ang gusto nila owner dito, nila Kuya Manuel. Tapos ito na yung
Ayan, dati po itong area na to isa mababa. Ayan, tinambakan po namin to. Sige, lawas ka na. Una na. Ayan, ngayon mas mataas na siya sa kalsada ngayon. Itong ano niya, itong magiging pinaka carport. Ayan, ito na flooringan din to. Ayan, nag-ano na sila, topping. Ayan yung design niya mga boss, ganyan lang siya, concrete topping. Ayan, flooringan po namin to. Tapos tatapingan siya ng binistay na buhangin. Tapos lalagyan ng ano, mga tampered design. So pwede rin po pwede rin naman pinturahan kung gusto nila pinturahan. Ang i-apply na pintura dito isa yung acrylics ng Davis. Bale yung pintura na yan may available na kulay doon, gray, black, yellow, green. Yun po yung available nata na kulay. So mas maganda rito sa palagay ko gray. And tapos ito yung bubuan. Nile-layout namin ngayon ni Foreman, Adobe, para masimulan na rin nila. Kaya nagpunta rin tayo dito para ma-layout namin. Ayan. So pati yung ano na yun, yung doon sa loob na yun, tatamperan din po yan. Kaya yung mga gamit nila owner dyan na galing dito sa lumang bahay nila dati nung giniba natin, ayan, nandito pa. Pagka daw po okay na lahat, pipiliin na nila yan, yung mga kailangan nang i-dispose na nila. Ayan yung project ko, ang ganda. Ikaw mo na, Libel. Apin na. Ilagyan mo ng ano doon yung ano, sukat. Hindi, yung asyo na kita. Sige, iyan natin, layout natin. Ayan, gumanda na ngayon dito. Tapos naging na po itong ano, itong hagdanan, naging balance na yung kanyang step. Ayan, balance na. Okay, i-layout lang namin to para pagka-layout nito. So siguro after lunch na tayo aalis. Bumili din ako ng ulam namin dito sa tilapia. Mag-iihaw na lang kami ng tilapia. Layout muna kami ni paring Adobe. Malay mga boss, okay na yung layout. So i-continue na lang ni Foreman to. Na-explain ko na rin sa kanya kung paano po yung slope nya. Kailangan po kasing i-layout ng actual. Doon na po kasi ano yung tubig nito. Doon na yung magiging downspout nya, connected na dito sa gutter nito yung existing. So meron na rin kaming catch basin doon, storm drainage. Papunta doon sa kanal doon. Okay na rin yun. Ayan, okay na. Layout pa lang naman po yan. Di pa po ano yan, di pa fix yan. Ayan, ito yung mga storm drainage. Ayan, number 6 po yung pipe na pinalagay ko rito para hindi po siya mag-overflow pagka malakas po kasi yung ulan, lalo na maluwang tong area, yung volume ng tubig. Ayan, kung number 4 lang yung lalagay nating tubo dyan, may posibilidad po na mag-overflow. So ito, malinis na rin dito. Ito, lilinisin din namin to, yung area na to, para malinis na po lahat yung area ni itong ating project. Ayan, ganda na yung CR na to. Ikikip po ito. Tampered. Mas maganda po yung ganito na tatapingan kumpara dun sa isasabay siya. Pag sinabay kasi medyo matagal. Flooring muna lahat and then ayan, tamper. Mas maganda po yan sa mga tulad ng ganito, mga carport, garahe. Yan kasi hindi po nababasag, hindi katulad ng tiles.
boss, iwan natin sila. Sa ano naman po tayo, Tarlac project. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Tarlac Victoria, Tarlac. Ayan mga boss, nagsasampan na rin sila ng ano, ng mga truss. Ayan na mga boss, yung mga ano, mga frame Raptor. So ganun din po yung bubong nito, parang sa Lakeshore 4 aguas din. So yung materials niya same lang, halos 2.5 yung angle bar, yung pinaka frame niya. Tapos yung mga brace, yun yung ano, 1/4 by 2 na angle bar. And tapos yung plastering, ayun, halos matapos-tapos na rin pala yung loob. High ceiling po ito. So ang ganda nito pagka natapos. Ang kagandahan dito mga boss, marami po siyang ventilation tulad yung mga bintana na yan. So presko. Mga kwarto, ang ganda. Yun, tapos na rin. Halos yun na lang mga opening yung kanilang kakantuhan. Ayun, ang ganda. Diba? Yung ceiling dito. So pagka natapos na yung plastering, pwede na sila mag framing muna. Ceiling framing. Mahuhuli po yung tiles. Pwede na rin magmasilya. Mas maganda, ma-priority natin isa yung kanyang nakabubong. Kasi na pala, pinaporma na rin nila ito lababo. Tiles yung pinaporma. Malinis nga naman, hindi na tatanggalin to. Tiles malinis. Ito yung kitchen area. Tapos living, dining. Kagandahan po nito mga boss, hindi po tanaw yung mga kwarto kung nandito ka sa living, dining. So nakaseparate po yung kanyang pinaka hallway dito. Ayan. Ito yung toilet and bath, ay pantry pala to. Ito yung pantry, tapos family area, master bedroom. Ito yung CR. Tapos ito yung kanyang dirty kitchen. Ito yung inaakit nila. Ito po yung materials. Yung 2.5. Tapos ito yung 2 inches. Ayan mga boss, ang ganda. Pagka po natapos to, napaka liwalas tignan ito. Lalo na't napakataas ng kisame niya. Ayun na, sila bago. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Regs Love Construction, to ang aming daan. Bawat
bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Ayan mga boss, pauwi na tayo. Nandito na po ako sa Pampanga, sa Arayat. Daan lang tayo dito sa Arayat Project 3 unit apartment. Hanggang alas 5 na rin. Yun oh. Ayan mga boss, pauwi na sila. Alas 5 na. Ayan oh, 5 o'clock. Ang ganda na. Ano po siya. Tingnan natin dito sa malayuan. Wow. Lalo ng pagkagabi po, ang ganda nito. May mga ilaw na. Bale, hindi ko na lang nabili dito yung mga switches tsaka yung mga outlet. Ano din? Muli na ka din. Din. Lapit na makompleto. Sige, ganda oh. Nasukatan na rin pala to, yung mga bintana. So pupunta ako ngayon kay Poy Poy para umpisahan na rin. Ayan na pala yung kanyang final color mga boss. Tool white. Tool white po yung kulay na yan sa exterior. Ayan, nabaklas na rin yung mga scaffold dito. Ayan, malinis na po siya. Na-install na rin yung mga pin light. Ayan, mga pin light. Tapos yung kanyang canopy gray. Kakulay po ng kanyang pinaka bubong. Saka yung bended accessories niya. Ayan, gray. Gray, white. Ganun din dito. White, white, gray combination. Tapos yung mga pintuan nito, yung mga door jamb niya isa black po yung gusto ni owner. So ano siya, magko-combine siya or pa-partner siya dito sa railing na yan. Black din yan. Yung black din yung magiging kulay nun. So tapos yung pintuan niya isa varnish na matte po yung gusto ni owner, hindi makintab. Diba? Hindi ako stone yan, kaya po nilib yan. Hindi minasilyan yung area kung saan yung window na yan. May lalagay po tayong cladding na deco stone dyan. Ayan. Ganda oh. Mukha siyang townhouse. Ganda. Hindi siya mukhang apartment. Ayan, pagas tayo. Tingnan natin kung magkano yung nakonsumo natin Pangasinan. Sagad. Kanina sagad po kasi yun. So papasagad natin. Tingnan natin kung magkano yung konsumo ko. Arayat to Pangasinan. $1,945. Alas 2,000. 2,000 ang gas. 1,945. Halos 2,000. Tapos yung toll gate natin, siguro mga boss, yung toll gate nasa around 1,000 din, back and forth. So ang gastos natin sa ating biyahe papuntang Pangasinan nasa 3,000 po, kasama na po yung toll gate doon. Siyempre di pa kasama yung aking doon na allowance tulad ng pagkain. So yun, 2,000 sa gasolina. Pero kung dating presyo mga boss, siguro nasa around 1,000 lang kakain ng gasolina, diesel nito.
Kung same price pa rin dati, halos dumoble po kasi. Dati 48 lang, 48, 49, ganun lang po yung presyo ng diesel. Dumoble. Okay, pauwi na tayo. Ayan, kita-kita po tayo bukas sa next upload. Yan, maraming salamat po muli sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Ayan, God bless po. Ingat po kayong lahat.